Ika-16 Kabanata, Kasinungalingan tungkol sa pagkakaisa. Ang mga pinuno ay magsasabi sa iyo ng maraming kasinungalingan na may kinalaman sa hinaharap at mangangailangan sa iyo na magkaisa. Magkakaroon ng malaking kaguluhan pagkatapos ng rapture, at marami ang maniniwala na ito na ang katapusan ng mundo. Makakakita ka ng ilang leader na kumakapit sa histerya na ito at gamitin ito bilang isang katalista upang himukin ang agenda ni Satanas. Sasabihin nila sa iyo na ang katapusan ng mundo ay talagang darating, na ang pagkawala ng mga tao ay isang wake-up call, na dapat kang kumilos ngayon at lahat ay magsama-sama upang ayusin ang mundo, ayusin ang lipunan, ayusin ang relihiyon, ayusin ang gobyerno, ayusin ang ekonomiya, at ayusin ang mga batas para hindi rin mawala ang iba sa inyo. Kailangan mong maunawaan na ang Diyos ay may perpektong kontrol sa kanyang nilikha, sa lupa at lahat ng naririto. Hindi mo kailangang mag-alala o subukang ayusin ang anumang sa tingin mo ay mali sa lupa. Huwag bumili sa mga kasinungalingan ni Satanas tungkol sa nalalapit na kapahamakan kung hindi ka kikilos. Ngayon, hindi ko sinasabing okay lang na maging isang masamang tagapangasiwa ng nilikha ng Diyos. Ang sinasabi ko ay hindi mo makontrol ang panahon o lindol o iba pang natural na kalamidad. Ginagawa ng Diyos. Pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Jesus sa lupa na magsisimula pagkatapos ng panahon ng kapighatian, gagawa ang Diyos ng isang bagong lupa para sa atin. Abangan ang bagong langit at bagong lupa na ipinangako niya sa atin. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi, na kung saan ang langit ay lilipas na may malaking ingay at ang mga elemento ay matutunaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang naririto ay masusunog. Kaya't yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak na tulad nito. Anong uri ng mga tao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at kabanalan, na naghihintay at marubdob na nagnanais ng pagdating ng araw ng Diyos, na siyang magwawasak sa nagniningas na langit at matutunaw ang mga elemento sa matinding init? Ngunit, ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa kung saan nananahan ang katuwiran. 2 Pedro 3, 10-13. Sasabihin sa iyo ng mga pinuno na ngayon na ang panahon para sa kapayapaan, na makakamit mo ang isang utopia sa lupa, na ang lahat ay dapat magsama-sama sa isang pamahalaan, sa isang ekonomiya, at sa isang relihiyon. Ang ilan sa mga ito ay mukhang maganda, ngunit ang problema ay ito ay isang malaking kasinungalingan. Ang tao ay makasalanan at hindi kailanman makakapagbigay ng kapayapaan sa lupa. Sa kasulatang ito, nalaman natin na ang Antikristo na siyang halimaw ay magsasabi ng mga eksaktong bagay na ito kapag siya ay bumangon sa kapangyarihan pagkatapos ng pagdagit. Alalahanin na si Satanas na siyang dragon ay nagbibigay sa kanya ng kanyang kapangyarihan, tapos tumayo ako sa buhangin ng dagat. Nakita ko ang isang halimaw na umaahon mula sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. Sa kanyang mga sungay ay may 10 korona at sa kanyang mga ulo mga pangalan ng kalapastanganan. Ang halimaw na aking nakita ay parang leopardo at ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa isang oso at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng isang leon. Ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, kanyang trono at dakilang awtoridad. Ang isa sa kanyang mga ulo ay tila nasugatan na nakamamatay. Ang kanyang nakamamatay na sugat ay gumaling at ang buong lupa ay namangha sa halimaw. Sinamba nila ang dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at sinamba nila ang hayop na sinasabi, sino ang katulad ng hayop? Sino ang kayang makipagdigma sa kanya?
Ibinigay sa kanya na makipagdigma sa mga banal at upang talunin sila. Ang awtoridad sa bawat tribo, tao, wika at bansa ay ibinigay sa kanya. Ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Ang bawat isa na ang pangalan ay hindi nakasulat mula pa sa pagkakatatag ng mundo sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay. Apokalipsis 13, 1-4, 7-8. Binibigyan ng mundo ang Antikristo ng awtoridad sa bawat tribo, tao, wika at bansa. Ibig sabihin, siya ang pinuno ng mundo. Pinagkakaisa niya ang lahat sa isang gobyerno at isang ekonomiya. Napansin mo ba kung ano pa ang ginagawa niya? Nakukuha niya ang lahat na sumamba sa kanya, maliban sa mga naniniwala kay Jesus. Ang Antikristo ay nagiging Diyos din ng mundo. Sa kasulatang ito, ang Antikristo ang nagsasalita ng mga salita laban sa Diyos na kataas-taasan. Sinasabi nito na plano niyang baguhin ang panahon at batas. Ito ay mga pagtukoy sa mga banal na panahon tulad ng mga araw ng kapistahan ng mga Hudyo at ang batas ng Diyos. Ang oras at kalahating panahon ay nangangahulugang 3.5 taon. Hanggang kailan niya uusigin o papahirapan ang mga taong may pananampalataya sa Diyos. Kaya't kaniyang sinabi, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa lupa, na magiging iba sa lahat ng mga kaharian at lalamunin ang buong lupa at yayapakan at dudurugin. Kung tungkol sa 10 sungay, 10 hari ang lilitaw sa kahariang ito. Isa pa ang babangon pagkatapos nila. At siya ay magiging iba sa una. At siya ay magpapabagsak ng 3 hari. Siya ay magsasalita ng mga salita laban sa kataas-taasan at guguluhin ang mga banal ng kataas-taasan. Balak niyang baguhin ang panahon at batas, at sila ay ibibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahating panahon. Daniel 7, 23-25. Kita mo, nasubukan na natin ito dati, nagkakaisa sa isang gobyerno. Matapos likhain ng Diyos ang sangkatauhan at nagsimula tayong umunlad, sinabi ng Diyos sa mga tao na humayo at magpakarami. Hindi kami lumabas. Umakyat kami. Nagtipon ang lahat sa isang lungsod at nagpasya na magtayo ng isang tore na aabot sa langit. Iyon ay isang gawa ng direktang pagsuway laban sa Diyos. Kita mo, hindi lang sila nagtatayo ng skyscraper. Nais nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Nais nilang maging mga Diyos. Iyan ang problema sa labis na kapangyarihan sa mga kamay ng mga makasalanan. Nakarating ito sa ating ulo, nagpapalaki ng ating kaakuhan, at nagpasya tayong karapat-dapat tayong sambahin. Ang buong lupa ay may isang wika at isang salita, at kanilang sinabi, halika, tayo'y magtayo ng ating sarili ng isang bayan, at ng isang muog na ang tuktok ay umaabot hanggang sa langit, at tayo'y gumawa ng pangalan para sa ating sarili, baka tayo ay mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Halika, tayo ay bumaba, at doon ay lituhin ang kanilang wika, upang hindi sila magkaunawaan sa pananalita ng isa't isa. Kaya't pinangalat sila ni Yahweh mula roon sa ibabaw ng buong lupa. Itinigil nila ang pagtatayo ng lungsod, kaya't tinawag ang pangalan nito na Babel, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. Mula roon, ikinalat sila ni Yahweh sa ibabaw ng buong lupa. Genesis 11, 1, 4, 7-9. Sa gitna ng bagay na ito, hindi tayo naiiba kay Satanas. Lahat tayo ay makasalanan. Nais nating sambahin at maging katulad ng Diyos, tulad ng ginagawa ni Satanas. Ang mga kasinungalingan ni Satanas ay maaaring maging kasiyasya sa ating makasalanang kalikasan. Sa tingin ko, iyon ang dahilan kung bakit napakahirap para sa atin na makita ang katotohanan at lumapit kay Jesus.
Si Jesus lamang ang makapagpapasimula ng kapayapaan sa lupa dahil siya ay perpekto at banal at matuwid at makatarungan. Pagkatapos ng mga kaganapan sa kapighatian, eksaktong gagawin ito ni Jesus. Itatayo niya ang kanyang millennial na kaharian dito sa lupa. Isa ito sa mga pangako niya sa Biblia. Ang kasulatang ito ay tungkol kay Jesus at sa kanyang kaharian sa hinaharap kung saan magkakaroon ng walang hanggang kapayapaan. Sapagkat ipinanganak sa atin ang isang bata, isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin. At nasa balikat niya ang gobyerno. Ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Sa paglago ng kaniyang pamahalaan at ng kapayapaan ay walang katapusan. Sa luklukan ni David at sa kaniyang kaharian, upang itatag at itaguyod ito ng kahatulan at ng katuwiran mula sa panahong yaon, sa makatuwid bagay magpakailanman. Gagawin ito ng sigasig ni Yahweh ng mga hukbo. Isaiah 6:6-7. Huwag maniwala sa mga kasinungalingang naririnig mo tungkol sa hinaharap at ang pangangailangang magkaisa sa isang gobyerno. Alamin na si Jesus ay darating muli upang itatag ang kanyang 1,000 taon na kaharian sa lupa at iyon ang magiging tunay na panahon ng kapayapaan. Alamin na ang Diyos ay maglalaan ng isang bagong langit at isang bagong lupa upang tayo ay manirahan sa walang hanggan. Ilagay ang iyong pananampalataya kay Jesus upang hindi mo makaligtaan ang magandang hinaharap na ito.